pinagpapaliwanag ni Harry Roque yung ghost projects 2018 onwards, binanggit ni Duterte, ni dating Paulo Duterte noong 2020, nandun ka eh. Kinundina mo? Kinundina ba niya? Na binulsa ng mga buhaya? Hindi niya yun sasabihin, mga kaklir. Hindi yan sasabihin ni Harry Roque. Bakit? May 51 billion si Pulong eh. Tatamaan yun. Kaya ang focus ngayon ni Harry Roque, yung panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Sige. Tama, 70% ay kinupit. No? Hindi na kupit ang tawag doon dahil karamihan ng pondo winildasan nila, ninakaw na nila sa talagang pandarambong po ang tawag doon. Hindi. O kaya nga, anong masasabi mo sa pandarambong nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Ha? Baka nagkakalimutan tayo. Harry Roque. Baka nagkakalimutan tayo dito. Baka nakakalimutan mo to. Ikaw ang spokesperson dito. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. Ano ang nangyari dyan? Sinong pinanagot dyan? Sino ang nagnakaw dyan? Hindi nyo ito papaimbestigahan. Malamang. Definitely hindi naman eh. Bakit? May 51 billion allocated eh. Diba? Ipakita lang naman nila. Wala bang ghost projects? Namin nga, may ghost projects eh. Diba? So, ibinabalik lang nila agad, no? Kay PBBM. Itong nangyayaring pag-iimbestiga. Siya nga nagpapaimbestiga eh. Hindi pa nga siya nagsasalita, dami na umiiyak. Dami na naglalabasan. What more? Pag nandiyan yung independent commission. Hindi na kupit, no? Dahil 70% na pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, nasaan si Zaldico? Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero ako, umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita. Di ba? Sabi ko sa inyo, ginagamit niya talaga ang mga Duterte para masabi na every time na siya magsasalita, against the government. At dahil siya ay Dutertards. When in fact, siya talaga gumagamit sa mga Duterte. Kaya hindi siya umaalis dyan sa dahil kahit sinabi na ni Kaufman na umuwi ka na sa Pilipinas. You're not needed here. Shoo! Hindi siya alis. Kasi ayaw naman din niya makulong. Diba? Pero ikaw, anong difference mo? Sabi niya, di ba, ang pagkakaiba niya is siya ay sinusuppress. Actually, ang pagkakaiba nyo, si Zaldico wala pang kaso. Ikaw, fugitive na. Diba? Kasi sino ba ang dapat na maunang umuwi sa Pilipinas? Yung may warrant of arrest? O yung pinagbibintangan pa lang? Diba? May laya si Zaldico na umalis. Walang warrant of arrest. Wala pang kaso. Ikaw, meron. Qualified human trafficking. So that's the difference. Pero i-justify niya yung pagkaalis niya para syempre hindi siya husgahan. Patuloy na investigasyon saan si Zaldico. Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero ako, umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita. Yan yung sinasabi niya. Yan ang naratibo niya. Pero, mga clear, di nga yan sinupil eh. Pinapatawag niya siya sa house to talk and prove your documents. Supil ba yun? Niimbitahan ka nga to talk eh. Paano ko susupilin? Di ba? Ako'y mapatahimik at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Paano ka mapapatahimik? Nakita kasi yung connection mo sa Pogo. Nakalimutan niya, kakadaldal niya, ulitin ko sa mga bago dito. Sinabi ni Harry Roque
na siya ay abogado ng Whirlwind. Diba? Pero lumalabas sa investigasyon, ang Whirlwind at ang Lucky South 99 ay iisa lang. Okay? Now, si Whirlwind, sinabi ni Harry Roque na ay service provider. Ha? Whirlwind ang service provider na siya nag-asikaso lahat ng sa Lucky South 99. Permit, magbabayad ng tax, everything. As in everything. Pati pagre-recruit ng liaison, pati ng mga employees. Ang gagawin na lang daw ng nagmamanage ng Lucky South 99 ay uupo. Remember inamin niya, service provider, nagre-recruit ng mga empleyado. Siya yung lawyer. At isa siya sa lumalakad ng permit nito doon kay Pagcor chair or commissioner or chair. Pagcor GM, no? Wait. Ano ba siya? Anong posisyon niya? Basta Pagcor chief. Yan. Altenco. Siya lumalakad. 6 na beses siyang tumawag for Lucky South 99. Ito, common sense. Kung ang Whirlwind ang kumukuha ng mga empleyado ng Lucky South 99, di ba meron human trafficking na nangingidnap, di umano, dinadala doon at pagtatrabahuhin ng saplitan at kinukulong sa hub. Diba? Kinukulong sa Pogo Hub. Alam niya yun. Siya nag-explain na service provider. Tama ba? Wait, yung siya mismo nag-aasikaso lahat. Tama, di ba? So, paano mo makakaila na wala kang alam sa pagre-recruit? Inamon mo na yung kliyente mo ang nagre-recruit ng mga empleyado. At aware ka. Diba? Aware ka sa pagre-recruit nila dahil inamin mo yan sa programa ni Certified Loan. Diba? So, may kaso ka, hindi ka pinatatahimik. Tumalilis ka lang kasi alam mo na makakasuhan ka. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Wala pa nga mga kaklirahan. Hindi ko kinakampihan si Zaldico rito Pero as we speak, as of this moment, wala siyang kaso. Unlike si Harry Duterte tuloy. Harry Roque. Diba? Unlike Harry Roque, ikaw, fugitive na. Si Zaldico, hindi pa. So, pwede siyang tumakbo. Huwag naman tumakbo. Dapat may liability yan. Pwede siyang maglakbay. Pwede siyang bakasyon, kahit walang aksyon. Hindi tulad ng iba. Bakasyon ng bakasyon, pero nag-a-action daw. Tapos walang report. Ito pwede. Diba? Si Zaldico yata, representative pa rin, diba? Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging chairperson ng Committee on Appropriations, and yet, yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buhaya. Yun. Pasampahan muna. Ito pa, paano ko sasampalan dito civil case? Halimbawa lang civil case. O di pwede pa rin magbiyahe. Hintayin na lang natin kung magkakaroon ng criminal case against Zaldico. Diba? Siyempre, ayaw naman ng Pangulo na haka-haka. Dapat nga, kumpleto ang ebidensya. So, sino ang dapat na unang umuwi? Pamamagitan ng pandarambong. So, talagang ang lakas makasabi ng pandarambong, samantalang si VP Sara, ayaw niya man lang humarap. Dapat daw impeachment, dismiss. Anong klase? Anong klase ito? Si VP Sara may complaint na. Nandun na nga sa Senado. Pero pinigil. Si Zaldico wala pang complaint. Pero bakit ang inuuna mo na managot agad ay si Zaldico? Bakit di mo muna hayaang managot ka muna, ikaw na muna lumaban para sa kaso mo,
You're still considered innocent until proven guilty. At saka si VP Sara, humarap sa impeachment. Sila yung dalawa eh. Si Sara, merong impeachment complaint. Si Harry Roque, may complaint rin sa ano, sa DOJ. Tama ba? Sa DOJ? Hindi, court na pala, court na. Kaya nga may warrant of arrest eh. But inuuna nyo, tumingin sa ibang tao, yung sarili nyo na may kaso, ayaw yung tignan. Diba? Ang kapareho lang po namin ni Zaldico ay nasa abroad kami. Ako talaga, umalis ako para iwasan ang panunukil sa karapatan. At yan nga po ngayon ang dinidesisyonan ng bansang Netherlands. Kung talaga ako ay umiiwas sa panunupil, sa panggigipit dahil sa aking paninindigan bilang isang supporter ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. O, di ba? Okay. So anyway, mga clear. Okay, di ba? Ito ngayon. O, sige, ano pang hamon niya? At VP Sara. Samantalang itong si Zaldico, malinaw po, umiiwas lang siya na sagutin. Unang-una. Talaga naman, mga clear. Tandaan mo, habang may hiling ng HOR at that time, sino unang umalis? Harry Roque. Umiwas. Wala kasing dokumento. Anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions hindi lang para sa mga infrastructure projects kundi doon sa talagang maanumalyang mga flood control projects. Sino-sino ang mga nag-insert dyan? At syempre yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na 13 billion worth of insertions sa 2025 budget alone ang ginawa ni Zaldico. Paano kaya, tanong natin, Harry Roque, paano naman ito ni dating Pangulong Duterte, paano na-insert yung 51 billion sa isang distrito lang? Sa first district of Davao City para kay Pulong. Paano kaya? Ba? Paano kaya? At ang dapat nating tanungin pa, paano yung 2024 at 2023 kung saan siya rin ang naging Committee Chairman of Appropriations? No? Gaano karaming insertions ang pinasok dyan ni Zaldico at ilan at gaano karami sa mga insertions na yan ang napunta sa kanyang dalawang kumpanya, yung Hightone at saka SunWest. So Zaldico, kung nasaan ka man, mga clear, ulitin natin na konti lang, konti. Ito. Lakas manawagan eh. Nako, pareho tayong nasa abroad. Pero di gaya mo, ako'y naghihirap. Dahil wala naman akong construction company na nakakuha ng bilyon-bilyones sa mga kontrata ng flood control. No? At syempre, dahil wala naman akong ganyang kalaking mga pera, ako po ay nagdidildil kumbaga. No? Sa katunayan po, itong paglabas ko ngayon ay naging abala lang kami dahil naghahanap kami ng venue para nga dun sa finales activities na gagawin namin para sabayan nga yung pagbibista kay Tatay Digong, yung confirmation of charges. No? Actually ako po, hindi naman ako talaga kumakain sa labas. Lahat linuluto ko dahil napakamahal dito. Hala, hindi daw siya kumakain sa labas, mga ka-clear. Yung humba kaya, saka yung spaghetti. Kaya kayo nagkaroon ng tampuhan dyan. Sa Europa. Kaya iniisip ko, wow, si Zaldico talagang yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang pamangkin, nakakabayad ng... So yung kinakain niya ng mga burger na kasama yung ibang mga DDS, libre yun. 750,000, samantalang ako, wala pong biro. Mula nung isang taon na akong naalis sa Pilipinas, wala pa po sigurong 10 beses na ako'y nakakain sa labas. Dahil talaga naman... Uy, di ba nakikita natin pag may meeting, mga kaisyo sa labas eh. May burger ako nakita dati. Ampong di hamak, napakamahal po ng bilihin sa lahat ng lugar kung nasaan ako nagpunta. No? Noong una ko pong pinuntahan na lugar dahil hindi naman ako makalabas dahil ako nga po ay nahanap, talagang sa bahay lang ako. Nung pangalawa rin po, siguro po mga 10 beses lang ako. Dahil, yeah. So hindi ko lang alam kung paano ka makakatulog dyan. Kasi alam nyo nga, sinabi ko sa inyo, client ngayon may kaya na rin, nakatira nga po siya sa Bliss, sa SM North. At ang kanyang konsepto ng trip, magpapamasahe at linilibre na ako ng masahe doon sa napakatigas namang masahe. No? Siyempre, bata pa ako ng mga panahon na yun, no? Fresh out of law school. No? At talaga naman kung makita mo yung buhay ni Delphine ko, ibang-iba sa naging buhay nitong si Zaldico, na may sariling Agusta helicopter. Hindi ko na po alam kung ilan ang mga magagara niyang kotse, nakatira sa marangyang mayaman na subdivision. Ibang-iba po talaga ang kanilang mga mundo. Pero ang masasabi ko lang, si Delphine ko, talaga namang respetado. Bagamat siya ay kontratisto, kinikilala na matinong negosyante at walang nagdududa na mayroong kababalaghang ginagawa sa pera ng taong bayan. Hindi ko alam ngayon kung paano hinaharap ni Zaldico ang publiko. No? Ngayong pinagdududahan siya na napakalaking pondo ang nakalap galing sa gobyerno. Pinagdududahan lang naman po. Kasi hindi pa naman siya napapatunayang nagkakasala. Pero habang hindi siya humaharap sa Kongreso, alam naman niya hindi naman siya ikukulong dahil siya naman napakalakas speaker Tambaluslos, talagang ang conclusion, umiiwas sa katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi maganda. Parang siya, di ba, umiwas sa katotohanan, hindi ka na bumalik eh. Di ba, parang bang ano mo yun? It takes one to know one. Parang ngayon, nagpipreach siya, pero di naman niya ginagawa sa sarili niya. Parang ikaw nag-a-advise ka, pero di mo naman ginagawa at that time na ito, nasa ganyan ka sitwasyon.
Saldico, uwi ka na. Oy! O mga akli, sabi ko na nga sa inyo eh, lakas manghamon nito eh. Saldico, uwi ka na. O paano naman yung sigaw ni Saldico? Mauna ka. Di ba? Di ba? O Saldico, umuwi ka na. Tanda natin si Saldico. Siyempre, dapat malaman to kasi siya naman yung chairman ng Committee ng Appropriations at that time. Maganda naman talaga mapakinggan kung ano nangyari. Pero para sa isang Harry Roque, ikaw ang pagpapauwi. Diba? Ikaw magpapauwi sa taong wala pang kaso. Eh baka sabihin sa mauna ka. Ikaw yung pugante. Ikaw ang hinahanap ng kamay ng bata sa Pilipinas. Pero hindi ka umuwi. Hindi ka po pwedeng magtago forever. Oh, ako, sabi sa inyo, yung advice niya, di ba dapat in-advise niya sa sarili niya? Hindi ka forever pwede magtago. Ang galing talaga, di ba? Parang napaka-ironic. Kasi Atty. Harry Roque mismo magsasabi, Saldico, umuwi ka na. Samantala, inamin niya na wala pa napapatunayan may kasalanan siya. Pero siya, may warrant of arrest na si Harry Roque. Tapos, at ibang tao ang gusto mo maunang umuwi. O, di ba?